ito ng isang commercial establishment sa Barangay San Jose, San Fernando, Pampanga na corner ng mga tauhan ng Police Regional Office 3 ang lalaking yan. Kinilala siyang si William Core, ang itinuturong suspect sa pang-hold up, pagdukot at pangmamolestya sa content creator na si Beverly Navarro. Maalalang nabalita ng Nation on the Move ang insidenteng yan, kung saan maririnig sa dashcam ang pagmamakaawa ni Navarro kay Core. Sabi ko sa'yo, Naka-stop po. Titignan ko lang katawan mo. Patitingin mo hindi. Ang barang na kita. Titignan ko lang. Lumuko ka! Pagbabarilin kita pag sumigaw ka. Babarilin nga kita pag sumigaw ka. Bali, papunta po kasi ako sa sasakyan ko. And then, nung pagkabukas ko po ng pinto, bigla na lang pong may lalaki sa likod ko. Tapos, tinutukan niya po ako ng baril. And then, sabi niya, pumasok ka, pulis ako. May tatanong lang ako. Ganun. Tapos, pinapasok niya po ako sa loob ng sasakyan ko, doon sa passenger seat. Piniringan habang nakahubad, saka iginapos sa cambio ng sarili niyang sasakyan si Navarro. Sa video namang ito, makikita ang walang tigil na pag-iyak ng walang saplot na si Navarro habang tinatanggal sa pagkakagapos ng mga nakakita sa kanya. Ayon kay Regional Director Police Brigadier General Jess Mendez, mula pa nang magreklamo si Navarro ay agad nilang sinimula ng paghahanap sa suspect. We've been tracking him down from here, San Fernando. Nakita namin yung sinakyan niyang van kasi umalis sila doon sa bahay nila, kasama yung asawa niya. Then mayroon kaming sinave na area yung Valenzuela. Then nakarating sila ng Santa Rosa, Laguna. Tinatrack na namin dyan. Then hanggang bumalik dito, pagbaba, ayun, hinuli na nitong sinalat kasi yung tao mayroon nag-aabang doon sa SM Pampanga, mayroon doon sa Robinson. Then dito siya nahuli ng mga bag sa tapat ng Robinson. Kinumpirma mismo ni Navarro na ang nahuling suspect ay ang lalaking gumawa ng krimen sa kanya. Pagka-post pa lang po ng picture niya na nahuli siya, alam na alam ko pong siya yun. Hindi ko po makakalimutan yung mukha niya. Idadaan sa regular filing ang reklamong isinampa ni Navarro, pero ang pagkaka-aresto ng suspect ay sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng RTC Branch 49 sa Guagua, Pampanga sa kaso multiple counts ng rape at rape by sexual assault. Non-bailable ito. Bukod pa sa kasong yan at sa isinampa ni Navarro ay labas-masok na sa kulungan ng suspect. May 14 pang ibang mga insidente na kinasangkutan si Core mula pa noong 2019 na may kinalaman sa robbery, carnapping at mga sexual assault. Naayon sa PRO3, lahat ay nangyari sa probinsya ng Pampanga. Natuwan siya, nakulong. Yung kaso niya is say 1 year lang siya, good behavior perhaps o kung ano man. Pag nakawala siya, gawa na naman ng krimen, makukulong na naman. Nasiserve naman niya, nasiserve na yung sentence niya. I talked to him yesterday, ang sinabi niya is inaamin na lang daw, inaamin niya para na bumababa daw yung sentence. So naging cycle niya yun. Pagkatapos makulong, let's say 1 year o 2 years, gagawa na naman ng krimen, makukulong. Yung huli niya pinakamatagal is 7 years. Sa press con nga sa Camp Olivas kanina, lumutang ang iba pang naging biktima ng suspect. Tulad ng nangyari kay Navarro, sinempuhan din daw sila ng suspect na nag-iisa. Gaya ni Jen, di niya tunay na pangalan na noong Mayo lang daw biniktima ng suspect. Pero ako po kasi pinasukan niya po ako sa tindahan po. Opo, tapos tinali niya po ako, pinahubad, binidyuhan, binastos niya po. Hanggang sa nilimas niya po yung mga pera ko po, cellphone. Sana po makonsensya siya na sa mga pinaggagawa niya po sa aming mga nabiktima niya, na sana po umamin na siya kasi may anak at asawa din siya. Kung sa kanilang mangyari yun, siguro hindi niya rin matatanggap yung ganun. Kaparehong krimen din ang dinanas ni Donna, hindi niya rin tunay na pangalan. Sa experience ko po kasi, kinidnap niya po ako tapos dinala niya po ako sa may Bacolor.
Yun po. Tapos may pinagawa din po, nag-video rin po siya. Kaya po humihingi po kami ng tulong ngayon para makuha po yung device na gamit niya na pinang-video niya para po ma-delete po yung video. Kasi po, pinanakot niya rin po sa amin yun na kapag daw po nagsumbong kami, ilalabas na yung video. Hindi rin pinatawad ng suspect kahit pa 11 anyos na anak ni Mary. Hindi niya rin tunay na pangalan. Nitong Junto lang nangyari ang krimen. Bali, mag-i-enroll po sana siya nung umaga po, 10 a.m. po. Tapos, nung dumaan po siya sa gilid po ng school namin, may nakapark po na isang sasakyan po. Same po nung sasakyan po niya. Tinanong po siya kung paano daw po mag-enroll. Kung paano daw po mag-enroll sa school, ang sabi po niya, hindi po niya alam. Tapos, pinalipat po siya sa side po nung kung nasaan po yung lalaki. Inawakan po siya dito sa kamay po niya, tapos ginan po siya sa liig. Tinutukan po siya ng baril at sinakay po siya sa kotse. Pagkatapos po, pinilit po siyang isama. Kinumpirma rin ng mga lumutang na biktima na ito rin ang suspect sa nangyari sa kanila. Samantala, iniharap din sa presko ng lalaking nagturo kay Cory. Tinanggap niya ang ipinangakong 500,000 pesos reward. Kung may kasabwat sa pambibiktima itong suspect na si William Cory, yan daw ang patuloy pang inaalam ng Police Regional Office 3. Pero ang mahalaga raw ngayon, nakakulong na rito sa Camp Olivas si Cory at hindi na muling makapambibiktima pa. Mula rito sa San Fernando, Pampanga, ako si Nico Wahe para sa Nation on the Move.